Riding day number 2. So blinking pa rin yung gasolina natin. So sisimulan natin sa gasoline station to. Hanap tayo ng Shell. So buti naman no. Kaya na umaga, alas 5 nagising ako. Biyahe sana tayo ng maaga, kaya lang umuulan. So natulog na lang ako ulit. Alright guys, so kakagas up lang natin dun sa may Caltex kasi walang malapit na Shell. So full tank na naman niya is 300 pesos. Sinarado ko na 300 pesos. So yun nga pala yung third full tank natin galing sa Iligan City. So medyo makulimlim na naman sa unahan guys. Ay nako, uulanin na naman tayo. Pero tatawid pa naman tayo ng ng Iloilo. So sana naman hindi umuulan doon. So bibili lang tayo ng ticket. Tingnan natin kung saan may Allison or merong Montenegro or kung anong shipping lines pwede. Saan tayo nakadaan? Baha. Oh my goodness. Tawid dagat. Patay tayo. Woo! Wala sanang butas, wala sanang butas, wala sanang butas. Ay salamat. Katakot. Eh, katakot yun. Paano kung may butas? Si GG tayo. Ayusin naman sana nila. Daming sasakyang dumadaan na malalaki. Hindi nila maayos-ayos. So andito na tayo sa Bredco Port. Ay, dito ba? Dito ba yung daanan? With sticker, without sticker. Pati hindi ata dito yung daanan. Bibili sana ng ticket. Saan ako makakabili? Papunta Pa Dumangas? Juan. Doon ba? Oo, doon ba? Balik ka doon sir sa SM. Oo. Ah sige, so ikot lang ako. Sige, salamat. Balik tayo dun sa baha guys. Putik na yan. Okay, gate 1 daw. Okay guys. So kanan daw dito. Saan makabili ng ticket sir? Pa Dumangas. Gate 1 ka sir, papasok. Doon pa, gagan pa ako. Sige sir, salamat. Di rin dito. Nako. Yung left, sa right tayo. Hirapan pa tayong maghanap guys. Sir, bibili ng ticket, magkano? Doon na yung bayad sir, Paruro ka sir? Oo, pa Dumangas. Anong mga pwedeng sakyan dyan? May Montenegro, TriStar, saka may Island Shipping. Sige sir. Ano sir, maraming barcode yan. Sir, thank you. Saan bibili ng ticket sir? Saan bibili ng ticket pa Dumangas? Sir yung motor sir? Ha? Sa barko na yan ang motor. Diretso na? Oo, sa barko. Okay, anong first trip natin ngayon? Wala tayong first trip dito sir, 24 hours yung biyahe natin dito. Ano yung maunang shipping lines kahit ano? Tingnan naman TriStar sir. TriStar. So diretso lang ako sir. Oo sir. Sige sir, thank you. Okay. So iba yung kalakaran nila dito. Diretso na sa barko, doon na magbabayad ng magbabayad ng ticket. Bayad? Magkano? 90. Sir, anong mauna pa Dumangas? Anong mauna pa Dumangas? Itong Reina de las Flores? Okay. Sige sir, thank you. Okay, so port na tayo guys. Para. Okay, welcome to Panay Island.
Saan exit? Sa exit? Sir, picture lang. Okay. Alright guys, so welcome to Port of Dumangas. So pinakaunang gagawin natin dito, actually itong Port of Dumangas guys, sa mga di pa nakakaalam, is ito yung nasa Panay Island. So instead of Iloilo tayo dumaong, instead of sa Iloilo tayo dumaong, dito tayo sa Port of Dumangas kasi away from the city, and karamihan ng mga roro nila galing Bacolod is dito talaga dumadaong. Pinakaunang gagawin natin dito is magpapa-change oil. So maghahanap tayo ng motorcycle shop. Papa-change oil lang tayo guys. So walang signal ang globe. Buti pa sa dagat meron. O ito meron na. Hanap tayo. Dito tayo dadaan guys. Wow! Ganda ng bungad sa atin, no? First time natin magmotor dito guys. Fish pond ata to, no? Siya nga pala guys, time check natin 1:06 na ng hapon. So akala ko isang oras lang yung biyahe ng Roro, hindi pala. Nasa almost 3 hours. Basta 2 to 3 hours yung biyahe. Akala ko isang oras lang. So hindi natin na-estimate yung oras ng pagbiyahe natin. So di na tayo makaka-side trip sa Boracay kasi gabi na pagdating natin ng Katiklan. So target destination natin ngayon, Rojas, Mindoro. So pagdating natin doon sa Katiklan, sasakay lang tayo ng barge papuntang Rojas, Mindoro. Sa pagkakaalam ko, nasa may 5 oras yung biyahe. So doon na tayo matutulog sa Roro. Pagkabukas, patuloy na tayo sa biyahe natin papuntang Manila. So okay guys, katapos na natin mag-change oil. So diretso na tayo ngayon sa Katiklan. Ang stopover lang natin is yung kakain tayo. So hanap tayo ng Jollibee along the way. Doon tayo kakain din. Diretso na tayo sa Katiklan. Time check nga pala natin 1:34. So hapon na. Gabi na tayo darating sa may Katiklan. So according sa kay Google Map, meron pang 4 hours and 24 minutes tayong babyahiin papunta sa Katiklan. Back tayo, then kain lang tayo. Kasi gutom na rin eh. Hindi tayo nakapag-breakfast, hindi pa tayo nakapagkape. Sana lang hindi umulan para maganda yung biyahe natin ngayon. Guys, tingnan niyo yung tricycle nila, e-bike. Ngayon lang ako nakita ng tricycle na e-bike. So diretso nga pala tayo. Tricycle na e-bike, tingnan mo yun guys, oh. Sana all. Masyado na silang ano dito, advance. So, e-bike. Oh guys, ito e-bike, oh, sigurado na. Galing, di ba? Masyado na silang advance dito sa may Iloilo banda, Panay Island. So diretso lang tayo, Barotac. 500 meters Barotac. Problema, malulubat na naman yung cellphone natin. So yun guys, sa Pututan tayo kakain. Parang nakita ko sa Google Map kanina merong Jollibee doon. So doon tayo kakain. Ganda ng lugar nila guys, oh. Madadaanan kaya natin yung Haniway. Hindi ko nakita sa Google Map yung Haniway. Sa mga hindi nagtatanong, lolo at lola ko is originated dito sa Iloilo. Kung madaanan yung Haniway, di parang madadaanan na rin natin yung lugar ng mga relatives natin. 3 kilometers ang Pututan. So doon tayo kasi mayroong Jollibee.
Kain tayo. Kasi Tom Jones na talaga. So ingat-ingat tayo dito. Maraming aso. Baka may bigla na lang tumawid eh. GG pa tayo. Ba't hindi pa nagpapakita si Jollibee? Dapat may nag-welcome na sa atin dito eh. Winelcome na dapat tayo ni Jollibee. Andito na yung traffic. Ayun si Jollibee guys. So dyan muna tayo kakain kasi gutom na talaga. Hindi na kaya ng powers. Alright guys, so welcome to Pasig City. Pasig o Pasig? Basta yan na. Marami din palang kainan dito. Chicken inasal, Andy rice. Pero nakapag chicken inasal na tayo kahapon, so okay na ako dun sa Jollibee na kinain natin kanina. So time check natin guys, 2:15 ng hapon. And according kay Google Map, mayroong 3 hours and 40 minutes tayong babiyahiin papunta sa Katiklan. So mahaba-habang biyahe to guys. So far guys, wala pa akong nakikitang mga nakasalubong or nakasabayan natin na Philippine looper. Siguro hindi na sila naglo-loop ngayon kasi holiday season sa kanila. Kailangan pamilya ang kasama. Ako na lang siguro yung naglo-loop ng ganitong panahon eh. So yun, umaambon na naman. Kakambal na talaga natin ng ulan kapag naglo-long ride tayo. Parang sa unahan umuulan doon, no? So yung iba mga nakakapote na. Kapote na rin siguro tayo, no? Mamaya siguro hanap lang tayo ng 7-Eleven, doon tayo mag stop over para isang hintuan na lang. Sa pagkakaalam ko may 7-Eleven dito sa Pasig. May nakita ko kanina sa Google Map, kaya lang hindi ko sure kung madadaanan ba natin. Alright guys, so bayan ng Dumaraw, probinsya ng Capiz. So first time natin dito guys. Sayang hindi natin ma-enjoy yung lugar kasi umuulan. So hanggang video lang tayo ng ganito, POV video lang tayo ngayon kasi wala eh, umuulan. Aray, lumalakas na yung ulan. Reklamo daw kasi ako kaya lumalakas tuloy. Municipality of Mambusaw pa rin tayo. Nag-stop over lang tayo sa 7-Eleven kanina para magkape. Naantok kasi ako. Anyways guys, as usual ganito pa rin yung panahon natin. Umuulan. Kakambal talaga natin yung ulan guys. So ito medyo tumila yung ulan kaya nalagay ulit natin yung microphone natin. So anyways guys, meron pang 2 hours and 37 minutes papunta sa Katiklan. Medyo malapit din pala. Akala ko malayo-layo pa tayo pero medyo malapit na. What I mean malapit is yung hindi ko in-expect na nasa may northern part na pala tayo ng Panay Island. And then merong 119 kilometers papunta mismo doon sa may Katiklan, doon sa pinakadulo. So back lang tayo guys. Sayang, plano ko pa sana talagang pumunta ng Boracay, kaya lang pagdating natin gabi na. So nag-decide na lang ako na hindi na tayo tutuloy sa Boracay. Hindi lang naman din ako mag-i-enjoy doon eh, kasi mag-isa lang ako. Sa mga ganong lugar parang mas masarap pag may kasama. Tsaka hindi na rin bago sa akin yung Boracay. Para sa mga hindi nagtatanong, nakapag-stay ako ng more than 2 months sa Boracay kasi nung panahon pa ng hapon, nung estudyante pa tayo, doon ako nag-OJT. So 2 months ako doon. Ngayong gabi siguro tatawid na lang tayo pa Mindoro para bukas ng umaga biyahe tayo Mindoro to Quezon City. Papahinga tayo sa Quezon City, then nandun din yung mga pinsan natin. Sasabay tayo sa kanila halimbawa kasi plano nilang mag-Baguio. So kung kailan sila magba-Baguio sasabay tayo, pero magmo-motor tayo syempre. And dadaanan natin yung mga checkpoints, yung Subic at yung Pangasinan, Alaminos ba 'yun? Hindi ko pa masyadong hindi ko pa masyadong na review yung passport natin. So yun yung plano. Basta bukas
target natin is Quezon City, Metro Manila. So yung camping gears natin nandoon pa, isang taon na yun doon. Hindi na natin nagamit, isang beses lang. So dadalhin ko yun pag uwi natin, or ipapadala ko sa kanila pag uwi nila, para doon naman tayo sa Mindanao magka-camping. So kakaliwa tayo dito. Kung kakanan ka is Parojas, Capiz. Kung kakaliwa tayo dito, hindi ko alam saan to, basta dito daw sabi ni Google Map. Let's go! Enjoy natin to kahit umuulan. Aray! Patay. Oh, binasa niya si Uncle. Gago yung ano na yun eh. Pero baka hindi niya rin alam. Kawawa si Uncle. Kaliwa guys, Kalibo. Straight is yung bypass road daw. Altavas bypass road. So kung kakaliwa ka dito, Pakalibo, magba-bypass road na lang tayo. Kasi tingnan nyo naman tong daanan, no? Bus and trucks lang daw yung no entry. Dito tayo, Kalibo tayo, joke. Ito daw yung Altavas bypass road guys. So labas pa rin ito, papunta pa rin Kalibo. Kalibo Aklan. Naalala ko to sa Hekasi dati. Hindi ata Hekasi, parang History 3 sa college. Pinamemorize yung bawat region, province, and then yung capital ng probinsya. So Kalibo Aklan. So Altavas. Ito ata yung municipal hall nila, or plaza. Plaza ata. Plaza. And ayun yung hall ata. Ganda dito. Booming. So siguro pag gabi, kung gabi dito, masaya dito. Maraming ilaw. Kasi magki-Christmas na rin eh. December 20 na ata kung di ako nagkakamali. Ayun. Kung kakanan tayo is Kalibo. So Pakalibo pala tayo. So madadaanan lang ata natin yung Kalibo Aklan. Ata, anong ginagawa ng bus? Sira ulong bus. Anyways guys, so back tayo papuntang Kalibo Aklan. Okay guys, so nagpalit lang tayo ng battery ng camera natin, nalubat eh. So nasa Batan, Aklan nga pala tayo. So according kay Google Map, mayroon pang 87 kilometers away ang Katiklan Port, na merong 1 hour and 58 minutes away. So time check natin ngayon, 4:46 ng hapon. So magsi 7 o'clock na pala kung darating tayo sa 7 o'clock. So madilim na. Bakbak tayo para at least medyo malayo-layo yung mararating natin before dumilim. Sana naman maganda na yung kalsada papuntang Katiklan. So hindi natin makikita yung airport ng Katiklan. Sayang. Maganda pa naman doon guys. Yung kalsada malapit sa runway. Ang gandang magtambay doon eh. So ayun nga no. Tingnan natin guys kung may tumatambay doon, kasi parang may nakita akong nagvo-vlog doon sa, hindi ko lang alam kung coffee shop ba yun siya or basta doon banda. Tingnan na lang natin mamaya. Welcome to Balete. So bayan ng Balete guys. Gilid ang sementeryo. Papagabi ka pa sa ganito. Talon si Uncle. So, hindi maganda yung kalsada dito sa Balete Ayun na pa. Hanggang saan kaya tong hindi magandang kalsada? Kakapasok lang natin sa Municipality of Banga. So time check natin 5:05 na hapon. So meron pa tayong 1 hour and 41 minutes na babiyahiin. So 7 o'clock na talaga tayo darating sa Katiklan guys. So diretso lang tayo. So gas check natin, meron pa tayong 3 bars. Napapaisip ako kung kaya ba 72 kilometers sa 3 bars. Ayaw ko naman ding magsisi sa bandang huli, baka pero kung feeling ko guys kaya feeling ko lang naman. We'll see guys kung kung maninigurado na lang ako mamaya or what. Okay guys, so kakanan daw tayo dito sa bypass road ng Banga
papuntang Kalibo. So iwas traffic na rin to sa sentro ng municipality. So malapit na tayo sa exit ng bypass road. So kakanan tayo dito. Okay guys, dito daw sa kaliwa is Pakatiklan. So kakaliwa tayo dito. Okay, so 65 kilometers and 2 bars. Hindi kaya. Pag nag 1 bar guys, tapos medyo malayo pa, magpapagas na tayo. So tingnan nyo naman yung lugar. Ganda. Sobrang lawak. Mas maganda pa siguro to kung kung hindi makulimlim, di ba? So ito parang gagawin nila tong kainan. Feeling ko lang. So diretso tayo guys. So gas check natin, may 2 bars tayo, 60 kilometers. So what do you think? Aabot ba or hindi? Parang binibigyan ako ng sign na magpagas kasi ang daming gasoline station sa daan natin. So baka mamaya wala na. Ganda siguro dito pag gabi guys, no? Maliwanag. So papadaan na naman tayo sa bypass road kasi iwas traffic. So okay lang naman bypass road ng maliwanag. Wag lang yung gabi na kasi GG tayo. Mangyari na naman yung nangyari sa atin sa Katbalogan. Diretso sa bypass road guys. Medyo malayo to, pero ito yung tinuro niya. Baka kasi traffic dun sa Mytown proper. So dito tayo. Alright guys, so another bypass road. Ganda ng bypass road nila dito, oh. Pero ba't wala pang ilaw? Medyo madilim na eh. Dapat pinailaw na nila kasi medyo madilim na. Usually automatic, di ba yan? Or baka nakaset up sa kanya is alas 6. O baka alas 6 yung nakaset up sa kanya. Okay guys, so dulo ng bypass road. So kung kakaliwa tayo, Katiklan. Kung kanan poblasyon ng Tangayan. Kakaliwa tayo. So gas check natin guys, 2 bars pa rin. Meron pa tayong 46 kilometers na babiyahin pa Katiklan. So ano sa tingin nyo? Ako nagdadalawang isip ako eh. So itong 46 kilometers, usually yan yung kilometer per liter ng ng Honda Click. Pero ano ko tayo mabigat tayo. So hindi ko lang alam. Tapos 2 bars. Ang 1 litro ata ng Honda Click parang 2 bars din eh. Anyways, malalaman lang natin yan mamaya guys. So sa ngayon dire-diretso lang tayo. Sundan natin tong lokal kasi medyo madilim na. Okay guys, so kakapasok lang natin sa bayan ng Bahay. So nasa gitna tayo ng kagubatan. Medyo nagsisisi na ako kung bakit hindi tayo nagpa-gas kanina. So far so good, 2 bars pa naman. So ngayon pababa tayo, medyo tipid siguro tayo ng gas ngayon kasi pababa. Ang ano ko lang dito is hindi tayo makikita ng mabuti. Hindi natin makita yung mga lubak. Ganda ng twisties dito guys. Siguro kung tanghali to, ganda ng twisties dito, ganda ng view. Kaya lang gabi na, then basa pa yung kalsada. So hindi natin ma-enjoy. Alright guys, so update. Di ko alam kung saan tayo. So meron pa tayong 32 kilometers. Tapos bago lang nag 1 bar yung fuel gauge natin. May Shell 1 kilometer away. Magpapagas na lang siguro ako sa Shell guys. So wag na nating pilitin para hindi na tayo magka-problema. So medyo traffic pa. So yun na, papagas talaga tayo. Guys, tingnan nyo, nagbi-blink na. Woo! Meron pa tayong 13 kilometers na babiyahin guys. So sana kayanin. Itong sa kanan natin, ano na to coastal road na dagat na yan sa kanan natin guys. So sobrang dilim pa. Naku, wag naman sana. Medyo nagsisisi na ako kung bakit hindi ako nagpagas guys. Well anyways guys, andito na to. So tara, tingnan natin kung kakayanin ba. Alright guys, so if I'm not mistaken, nasa may Malay Aklan na tayo. Hindi ko lang sure kung Katiklan na ba to, pero tingnan nyo naman yung Google Map natin. Sabi niya 2 kilometers na lang or 2.5 kilometers na lang ang Katiklan Jetty Port. So baka Katiklan na to.
And tignan nyo yung gas natin. Blinking pa rin guys. Woo! Buti naman at kinaya. Medyo tulak-tulak nga lang yung ginawa ko eh. Sobrang lakas ng hangin guys kasi dagat na yan sa harap natin. Medyo, ito na yung airport nila guys oh. Ito na yung airport. Kaya pala. So yun yung airport guys. Ito na pala sa kaliwa natin. Kaya pala sobrang lakas ng hangin. Kasi tingnan nyo dagat na yung kanan natin oh. Hindi ko lang alam kung makikita nyo pero dagat na yan, open sea. Tapos sobrang lakas ng hangin. Alright guys, so yes, Katiklan na tayo. And kinaya ng 1 full tank from Bacolod City to Katiklan. Nako. And yung full tank natin na yon is 300 pesos. 300 pesos sarado. Baka Honda Click yan. Municipality of Malay. So ang pinaka first na municipality ng Malay ang Katiklan. Nakala ko yun yung pinakahuli. Alright. So bagong kaalaman guys. So punta lang tayo sa may jetty port. Tapos papagas up tayo. Alright guys, nakabili na tayo ng ticket. So dire-diretso na. Coast Guard daw muna tayo. Sa may entrance daw ng port yung Coast Guard. So wala pa rin, hindi pa rin tayo nakapag-gas up. Kasi uunahin muna natin tong i-secure tong ticket natin. Kasi alas 7 na and then alas 8 yung biyahe. Okay guys, secured na yung ticket natin. Pero bad news, alas 10 pa daw darating yung light ferries. Papagas up muna tayo dito. Then tingnan natin kung anong magandang gawin while waiting sa alas 10 na arrival ng light ferries. Pero okay na rin yun kasi kung 5 hours alas 10, di ba 11 aalis, di no need na no need nang mag-check-in. So doon na tayo matulog sa doon na tayo matulog sa barko. Then pagbaba natin ng barko, back papuntang Calapan. So bili din pala tayo ng pagkain. So yung alas 8 na biyahe, 11:35 na. Malakas daw yung alon. So expect natin na mga alas 8, alas 9 na tayo darating bukas sa Rojas. Pero okay lang yan, at least makapagpahinga tayo. Mahabang pahinga. Sir, pwede na? Thank you. Okay, so Starlight Ferries. But first, kailangan natin mag-take ng picture dito sa port. Wala kasing sa labas kanina. Saan ba tayo pwedeng mag-picture? Tapos na. May Coast Guard ako ito. Sir, saan ba yung may nakalagay na Port of Katiklan dito? Ba't wala akong makita? Ito na po. Yung signage ba? Walang signage? Diyan po sa labas. Nasa labas ba? Sa labas po, nasa labas. Dito sa loob walang nakalagay? Paano ako makaka-checkpoint nito? Ayun ata oh. Sige po. Saglit lang sir, pipicture lang. Sige po. Ouch.